magandang babae at lalaki po kayo sa harapan ng Panginoon. Pwede po batiin nyo yung mga katabi nyo ngayon sa umagang ito. Baka hindi nyo po kilala yan. Baka hindi nyo po kabisado ang mukha. Kabisaduhin nyo na po, mga kapatid. Tsaka pwede nga po pala, pwede po bang i-invite po kayo, nandito po kayo sa may bandang harapan. I-feel po natin ang harapan, mga kapatid. Kasi feeling ko nangangagat po ako. Hindi naman po ako nangangagat, harmless naman po. Pwede po kayo dito sa may bandang harapan. Punuin po natin yung first 3 sections nitong lugar na ito. Papayaran niyo po, hindi po ako mangangagat. Kung mangangagat po ako, walang rabies. Sige po, pwede po bang dito po tayo sa harapan, mga kapatid. Hintayin lang po natin yung ating mga worship team. Amen? So, kung meron, pwede po bang tumayo po tayo, mga kapatid? At bigyan po natin ang gala at ating pagbabasa ng salita ng Diyos sa oras na ito. So, kung meron po kayong mga Biblia, handa na po ba kayo, mga kapatid? Ay, manang hindi pa handa. Uwi na po tayo. Di ba na kayo handa? Di po, handa na po ba kayo, mga kapatid? Handa na, amen. So, kung handa na po kayo magbasa ng salita ng Diyos, buksan po natin ito sa Luke chapter 19, verses 1 to 10. Luke 19, 1 to 10. Nandiyan na po ba kayo, mga kapatid? Nandiyan na po ba kayo? Ito po, muli ho, Luke 19, 1 to 10. Lumabas na po ba? Wala ka. Meron po yata nga rin. Yan, nice na. So, Luke 19, 1 to 10. Sa mga wala akong Biblia, check na lang nyo na lang po yung screen. Tayo po dito, chapter 19, verse 1. Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but being a short man, he could not because of the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter, he has gone to be the guest of a sinner. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, look, Lord, here now I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Jesus said to him, today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save what was lost. Palakpakan po natin ang pagkakabasa ng salita ng Diyos sa oras na ito. Ay, pwede po bang lakasan naman po natin. Amen! Hallelujah! Purihin ng Diyos sa ating kalagitnaan sa oras na ito. And you may all be seated, mga kapatid ko sa mga Panginoon. Muli po, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw po, mga kapatid! Wala po yung tayo energy. Maaraw po ngayon, this is a 30-degree day. Pwede po bang medyo energy naman ng konti? Magandang araw po sa inyo, mga kapatid! Amen! Hallelujah! So, muli po, binigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon para makapag-aral ng kanyang mga salita. It's an honor and privilege na gamitin po ako ng Panginoon para ipahayag po sa inyo ang mabuting balita na i-reveal po sa atin ng Panginoon. Amen? So, binasa po natin ang Luke chapter 19, verses 1 to 10. Sa atin pong mga buhay, bilang isang tao at bilang isang Kristiyano, may mga bagay po sa atin na minsan po hindi natin napaprioritize sa ating mga buhay. Minsan ako po ay nagbabasa kagabi ng aking TV page for today, and may nireview po sa akin ng Panginoon. Sabi niya na isang araw, mayroong isang magandang dilag na laging na sobrang pinagkakaguluhan ng mga kalalakihan. Amen? Kung sa tingin niyo po kayo po yun, tingnan niyo po yung katagsabihin niyo, Lord, yes. Amen? Kapag kayo po yung magandang dilag, i-claim mo na po yan. So mayroon po isang magandang dilag na pinagkakaguluhan po ng mga kalalakihan. At may isang araw po, may marami po naniligaw sa kanya. And ito po magdalagang ito, may
piso para po manliligaw sa kanya. Yung isang manliligaw sa kanya is mayaman, maganda ang kotse, maraming pwede ibigay sa kanya, pabulaklak, ka-cellphone, iPad, kahit anong gusto niya ibinibigay sa kanya. Meron naman po isang lalaki na nabigyan din po niya manligaw, hindi naman po gano'n kaya mayaman. Ang binibigay lang po bulaklak, gumamela. Yung isa, roses, ito gumamela lang. Ginagawa pa yatang yung, lalagay sa bulat, yung pinapalabuhan sa bulat. Or, and then, kapag tsokolate, yung isa, Ferrero Rocher, isa, Goya. Yung Goya lang yung isa. And kung sa titignan po natin, mas nakakalawag yung isa kasi mas mayaman siya. Kaya nga lang po, ang kaibahan sa kanilang dalawa, sa panliligaw po nung isa, text lang. Kunyari, niligawan pa tapos sinesend na lahat ng bulaklak, lahat ng regalo niya. Ito pong isa, walang pwede maibigay dito sa babae nito. Kundi po yung atensyon at pupunta sa bahay, naliligaw, binibigyan niya po talaga ng atensyon. Lahat ng oras niya, ibinibigay niya dito sa babae ito para makasagot niya lamang. Alam niyo po, ang sinagot, yung tao na nagbigay ng mas matinding atensyon sa kanya. Kahit po wala po siyang naibigay naman niya yung atensyon niya. Nakita ng babae na, itong lalaki ito, hindi ako iiwan nito. Hindi ako babayaan nito. Hindi ako bibigyan ng sakit ng ulo nito. Ganyan po ang masabi ng asawa ko po sa akin mga nakaraan. Amen. Pero, alam niyo po, sabi ng babae na, ako daw, iiwan ng bagong tao to. Kasi, yung attention niya nasa akin. Alam niyo po, minsan sa ating mga buhay, ganyan din po ang Panginoon sa atin. Minsan, nakikita po natin sa ating mga buhay, sobrang busy, sobrang maraming priority sa buhay. Kaya lang, isasantabi po natin ang Panginoon, isasantabi natin kung sino ba talaga ang Diyos sa ating buhay. Sino ba talaga siya? Saan ba talaga siya kailangan i-pwesto? Kailangan ba siya i-pwesto sa gilid, i-pwesto sa tagiliran, i-pwesto lang kapag Sunday, 11 to 1, i-pwesto ko lang ba siya pag gabi ng mga weekdays? Saan po ba siya i-pwesto sa aking buhay? Amen? Alam niyo po sa kwento kanina, sa kwento po na ating pong binasa from Luke 19:1-10. Ito po istorya ni Zacchaeus. Ito pong si Zacchaeus isa pong tax collector. Noong panahon po ng 2,000 years ago, kapag po sinabing tax collector, hindi po yung katulad ng tax collector ngayon na talagang isang legal tax collector. Dati po, kapag sinabing tax collector ka, mangungutong ka. Yung talagang pinipuyaksa mo yung tao niya para magbigay lang para sa gobyerno. Ang problema pa, pag nagbigay sa gobyerno, pinisapilitan. Kukunin yung ganito, kukunin yung ganyan, kahit na yata hindi 10%, minsan 50%, 100%, kinukuha po nila lahat. Itong tax collector na ito, talagang hindi po sapat kung talaga sa buwis na tinagda ng gobyerno. At ang napakamakasalanan ng tao. Kaya nga lang po sa araw, nabintahan niya na darating itong Jesucristo na ito, na nagbigay ng kagalingan sa may sakit, nagbigay ng kababalaghan, nagbigay ng pagpapala. Kaya mo, nakita niya na-curious siya, kaya sabi niya, ay ako, kailangan ko makita itong Jesucristo na ito, masyado kong sila, kailangan kong makita, kailangan ko siyang kailangan kong maringgan ang kanyang masalita. Alam niyo po, ang problema is nung si Zacchaeus po, nung nagkaloob ang Panginoon ng kahit sa buong mundo, siya ho yata yung tutulog. Parang ako yata ako Nung nagbigay ang Lord nagpaula ng Lord ng height sa mundo ito, natutulog ho yata ako Wala po ako sa first floor, nasa last mo yata ako, kaya wala po ako sa heighting stage. Alam niyo po, ng panahon na yun, ang regular height ng mga Hudyo is 5'6". So, kung sabihin na lang muna natin, lahat sila 5'6", feeling ko ito si Zacchaeus mga 4'11". So, mga talaga hindi niya makita, kailangan talaga tumalog pa. Para na makita niya talaga si Jesucristo na nagbibigay ng kanyang preaching. Kaya nga lang po, problema pa, isa mo sa mga problema mo, si Jesus Christ po noon talaga, alam niyo po, Jesus Christ is really a superstar that time. Kapag po nagpa-display siya ng kababalaghan at narinig na pupunta siya sa isang lugar, bulto-bultong tao ang pupunta. Minsan meron nga po isang kwento sa Biblia, 5,000 men. Kalalakihan pa lang po ito. Paano po yung kababaihan? Minsan sabi nyo, mas marami akong kababaihan sa kalalakihan. Sabihin natin, may 15,000 women. Tapos may anak pa. May anak pa noon, ang sabi ng Lord, magkumayo kayo at magpakarami. May 12 pang dalang anak. Ibig
that's what we're going to talk about today, mga kapatid, is to seek ye first. Amen? Minsan po sa ating mga buhay, kagaya ko nasabi ko sa inyo kanina, minsan ang Panginoon lang. Ang first place lagi, sabi ko, was always pamilya, TV, or moving around London. May mga minsan nung binibigay ko natin ang last place ang Panginoon. Amen? Pero alam niyo po, hindi po ito ang dinisenyo ng Panginoon para sa inyong mga buhay. Amen? Kung bubuksan niyo po sa dito po sa Matthew chapter 6, 28 to 34. Matthew 6, 28 to 24. Ang sabi po dito, and why do you worry about clothes? See how the lilies see how the lilies of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon, in all his splendor, was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into fire, will He not much more clothe you, O you little faith? So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink? What shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Amen? So sabi po dito, ang dinisenyo ng Panginoon para sa atensyon nyo sa inyong mga buhay ay siya muna. Sabi niya, seek ye first. Ako muna, and then yung kingdom, ang kaharian ng Panginoon, and the righteousness, and all these things will be added unto you. Alam niyo po, napakagandang example na binigay po dito ng Panginoon para mo maintindihan natin. Kasi minsan sa ating buhay, sabihin nyo, Brother EJ, hindi ko kayang magbigay ng priority ko para sa Panginoon. Hindi ko mabigay yung 100% ko sa Panginoon kasi nagtatrabaho ako, may anak ako, meron akong responsibilidad sa bahay, etc., etc., etc. Alam niyo po, naiintindihan ko po yan. Kasi po, isa po akong ulirang asawa, at magiging tatay din po within the next 4 weeks. So, alam ko po, naiintindihan ko po, at ako busy din po sa trabaho mo. Pero alam niyo po, ang sinasabi dito ng Panginoon, siya muna. Amen? Sa lahat ng pagkakataon, siya muna. Kahit nagtatrabaho ka, ang iniisip po, Panginoon, ang iniisip po, ang mag-glorify mo siya. Ang iniisip po, yung maibigay mo yung buhay mo sa Kanya. Amen? Kahit sa araw na ito, ibinibigay mo yung buong linggo mo para na-glorify ang Panginoon. Amen? Kasi kaya ko sabi ko sa inyo kanina, minsan hindi natin nakaprioritize sa Panginoon. Kasi sobrang kabisihan po natin mga kapatid. Amen? Kaya nga na po sabi dito kanina, kung ang mga lili nga po ay pinapalitan ng clothed by itself. Wala po itong buhay, hindi naman po ito gumagalaw para magbihis, para magbago ng kanyang kasuotan. Pero nababago po ito by itself. Papaano pa kaya tayo na kiniit ng Panginoon sa kanyang wangis at sa mismo itsura ng Panginoon, hindi pa kaya tayo pagpapalain ng diretsyo ng Panginoon. Amen? Naniniwala po ako, kahit po naghihirap ka na, kapag po pinuri mo ang Panginoon, pagpapalain ka niya. Amen? Pag-inuna mo ang Panginoon, mga kapatid. Amen? Lagi mo pong iisipin, lagi kong uunahin ang Panginoon. Seek ye first. Laging siya, mga kapatid. Amen? Kaya ako nasabi ko sa inyo kanina, minsan nawawala po tayo sa priority, nawawala po tayo sa direksyon, na kung saan lagi nakatingin sa Panginoon. Kasi ang dami po natin problema, ang dami po natin responsibilidad, ang dami po natin kailangan gawin. Amen? Pero gusto ko lang po sabihin sa inyo, kapag nagbili po kayo ng oras sa Panginoon, sa tingin nyo kayo nababaliwala. Amen? Nababaliwala po kaya? Naniniwala po ako na bawat effort nyo, mga kapatid, ikaw, ako, sa pagpunta nyo dito,
magtitiwala. Bakit po kailangan nyo pang mag-worry, mga kapatid? Kailangan nyo lang pong isip ang Panginoon muna. Siya muna, siya muna. Amen? And those things, God will add it unto you if you seek God first. Amen? Yun po ang sikreto. Hindi muna po yung all these things. Amen? Alam niyo po, yan ang kagandahan sa Panginoon. Kapag nagbigay ka sa Kanya ng oras mo, ng panahon mo, ng sakripisyo mo, hindi mo ito, lagi mo itong may kalakip na pagpapala. Amen? Naniniwala po ako na walang sinabi ng Panginoon sa Kanyang banal na kasulatan na hindi mo siya nagsinungaling. Lagi po, na kapag may ginawa ka na inutos ng Panginoon, may kalakip po itong pagpapala. So if you seek God first, I know for myself, may kalakip po itong pagpapala sa inyong mga buhay, mga kapatid. Nakarinig kayo na kapag po kayo nagbigay ng inyong panahon sa Panginoon, nakarinig kayo ng isang pangako ng Panginoon, in-apply niyo ito sa inyong mga buhay. Nakita niyo po na nagbago ang inyong buhay dahil po sa pangako ito. Yun po ang sinasabi na seek God first. Amen? Kung alam niyo lang po talaga, na I hope and pray na mag-reveal po sa inyo ito, mga kapatid, na ang importante sa lahat, ang Diyos muna, Panginoon muna, at wala na pong ibang bagay sa mundo ito. Everything in this life is just temporary. Ang katawan nyo, ang cellphone nyo, even ang mundo ito, nawawala din po yan. Pero alam nyo po, ang pagsisilbi nyo at ang pagbibigay nyo ng inyong mga buhay sa Panginoon, that's for eternity. That's for lifetime, mga kapatid. Amen. Hanggang sa langit, mararamdaman nyo, tama pala ang desisyon ko. Tama pala na nagbigay ako ng aking buhay sa Panginoon. Amen. Hallelujah. So, sa buhay ko ni Zacchaeus, mga kapatid, nakita naman po natin na he overcome this seek ye first challenge. Amen. Alam niyo po, sa buhay, pwede naman niya sabihin na huwag na lang, hindi ko na lang, kahit dumating po sa Kristo nito, huwag mo na lang puntahan, huwag mo na lang pansinin. Pero alam niyo po, nakapasa po siya sa seek ye first challenge na ito. At ito din po ang gusto ko po sa inyong i-reveal at ipakita sa inyo, mga kapatid. Papaano po ba natin malalagpasan itong seek ye first challenge? Pastor, ano po ba yung seek ye first challenge? Yung Panginoon muna at huwag ang mga bagay sa mundo ito, lala na ang kasunod. Yung laging Panginoon muna. Pastor, paano ba ako makakapasa sa mga bagay ito? Ito po yung pag-aaralan natin for today. So factors that makes Zacchaeus pass the seek ye first challenge. Amen? Nakita niyo naman po, di ba? Napakaranyang tao na may posisyon sa gobyerno. Hindi naman yung siguro kailangan mo lumapit sa Panginoon sa Panginoon Jesucristo na hindi niya naman po kilala. Pero you know what? He seek God first. He seek Jesus first. And what we're going to talk about right now is the factors that make Zacchaeus pass the seek ye first challenge. First of all po, ano po yung factor? First factor. First, he doesn't care about his ability. Hindi niya po tinignan yung abilidad niya. Amen. Kagaya nga po sabi ko sa inyo kanina, ito po si Zacchaeus mga 4'11". Napaka-cute. Kapag parang pag nakita mo sa Zacchaeus, ang cute niya, di ba? Parang siguro mga 40s o 50s ito, pero ang liit-liit, ang cute. Pero nakita po natin na hindi niya po tinignan yung abilidad niya para kung hindi niya isip ang Panginoon. Hindi niya naman sinabi sa sarili niya na, ay, hindi na lang ako aakyat ng puno kasi ang liit-liit ko. Ay, hindi ko na lang pakikinggan ng Panginoon Jesus kasi ang liit-liit ko. Ay, hindi ko na lang pupuntahan ng Panginoon kasi baka ang daming tao hindi ko siyang makita. Pero alam niyo po, gumawa siya ng paraan. He doesn't care about his ability. He always makes a way to seek God first. Amen. Para kung makita niya ang Panginoon. Amen. Alam niyo po, may dalawang klaseng abilidad. It's either yung ability ko na madidegrade ka or yung isang ability na ma-upgrade ka. Kagaya po na sabi ko sa inyo, ay hindi lang po yung kagaya kayo na yung self-esteem niya pinabababa niya dahil sa sobrang liit niya. Pwede niya rin po sabihin yung ability na sabihin natin sa sarili natin, ay hindi ko na kailangan puntahan ng Panginoon kasi mayaman na ako, successful na ako, marami na akong lahat ng karamihan sa mundo ito, nasa akin na. Bakit ko pa kailangan puntahan
ninyo na kailangan pumunta, hindi ko kailangan pumunta kasi hindi ko kailangan pumunta kasi lahat naman sa akin, nasa akin na, or hindi ko kailangan pumunta kasi baka hindi kailangan ng Panginoon ang abilidad ko. Alam niyo po, hindi po tumitingin ang Panginoon sa abilidad nyo, sa perspective nyo, sa background nyo. Tumitingin ang Panginoon sa inyong mga puso, mga kapatid. Kapag ang puso mo is always seeking God and not your ability, naniniwala ko ako na ang Panginoon ay igagrant ang bawat hiling at mga sentimiento ng inyong mga puso, mga kapatid. Amen? Kaya nga po ang sabi dito sa 1 Samuel chapter 2, 1 Samuel 2:7, the Lord sends poverty and wealth, and He humbles and He exalts. Amen? Sabi po dito, the Lord sends poverty and wealth. He humbles and He exalts. So sabi po dito, ibig sabihin po pala, hindi mo kailangan ng Panginoon ang inyong yaman. Amen? Kasi siya nga po ang nagpo-provide niyan. Amen? Hindi naman po kailangan ng, hindi Panginoon, walang pakailangan ang Panginoon kung mahirap ka ngayon. Kasi ang Panginoon ang magyayaman sa inyo, mga kapatid. Amen? Ang bottom line po dito, mga kapatid, hindi mo kailangan ipagyabang sa Panginoon o i-degrade ang sarili mo sa Panginoon, sa harapan ng Panginoon, kasi lahat ng tao pantay-pantay sa paningin ng Panginoon, mga kapatid. Ang tinitingnan niya sa iyo, ang level ng iyong puso. Willing ba ang tao nito na magbigay ng kanyang sarili para sa akin? Willing ba ang tao nito para ibigay ang lahat-lahat niya para sa akin? Alam niyo po, wala po yata akong narinig na kahit sino na nagbigay na kanyang sarili ng Panginoon na hindi na pinabayaan ko ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, I will never let the righteous forsake Him. Amen? Naniniwala ko upang nagbigay ka ng panahon sa Panginoon, hindi mo tinignan ang abilidad mo sa harapan niya. Binigay mo lang ang sarili mo sa kanya. You humble yourself unto God yourself. Panginoon, I am empty. I am nothing. I know all these things will be added unto you, mga kapatid. Lahat ng desire nyo, lahat ng wishes nyo sa buhay, I know it will be added unto you. Because I know you've done the secret, and that is seeking God first, mga kapatid. Seek God, seek Him first. Amen? Because He is the one that sends the wealth. And He is the one that exalts each and every one of us, mga kapatid. Kailangan lang po talaga gawin nyo ang sikreto. Ayun ay seek ang Panginoon sa araw-araw din ng mga buhay, mga kapatid. Nagaya po na nangyari kay David. Alam niyo po, sa buhay niya, pwede na maraming phase sa buhay ni David na pwede niya lang sabihin na hindi ko na kailangan seek ang Panginoon. First of all, nung kabataan po niya, nagpapastol lang po siya ng lupa. So pwede niya lang sabihin sa sarili niya, bakit ko kailangan seek ang Panginoon? Simple lang naman ang buhay ko, nag-aalaga ng lupa. Or pwede niya lang sabihin, nung hari na siya, bakit ko isisik ang Panginoon? Kasi rangyana ng buhay ko. Alam niyo po, yumaman man siya, naghirap man siya, wala po akong nakitang panahon na hindi niya sinig ang Panginoon. Amen? Hindi naman po, wala po yata akong narinig sa kanya na nagsik siya ng righteous, ng lahat ng bagay sa mundo. Ang ginawa lang po niya talaga yung sikreto is to seek God first. In everything, in every decision, big or small, He always seek the Lord. Amen? Pwede niyo po sabihin sa akin, Pastor, pwede kasama ba pati desisyon sa buhay? Opo, mga kapatid. Mga desisyon nyo, malaki man yan kung maliit, ilagay nyo yan sa paanan ng Panginoon. Amen? Kasi yun nga po ang bottom line dun, mga kapatid. Bakit mo hindi hihingin ang way ng Panginoon sa inyong mga desisyon kung alam naman niya ang mangyayari sa inyong buhay in the future? Sabi ng salita ng Diyos, He is the God same yesterday, today, and forever. He knows the future. He knows what's going to happen to you. So if He knows everything, if He knows what's going to happen in the future, bakit hindi natin ibibigay sa Kanya yung desisyon ng ating mga buhay? Amen? Naniniwala po ako na walang perfect will ang tao. Minsan nagkakamali po tayo, minsan may mga maling desisyon po tayo na nagawa sa ating mga buhay. Pero naniniwala po ako, pag ang desisyon mo ay ang desisyon ng Panginoon, hindi ka maniligaw, bagkos shortcut pa sa pagpapala ang
dadanasin po sa inyong mga buhay, mga kapatid. Amen? So manatili lang po tayo na ibigay ang ating sarili sa Panginoon. Hindi po dapat natin titignan ang ating mga abilidad, ang ating capability, bagkos titignan po natin ang ating Panginoon sa oras at sa bawat minuto ng ating buhay. Seek God first. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen. So number 2 po, factors that makes Zacchaeus pass the seek ye first challenge. Amen. Pangalawa po, he doesn't care about the sin that he has done. Alam niyo po, ito, bilib ako sa kanya dito. Kasi yung may marami po sa ating mga Kristiyano, marami po sa ating mga tao, kapag po tayo nagkakasala, nahihiya po tayo, nahihiya po tayo. Totoo naman po talaga, nakakahiya naman po talaga, di ba? Para kung isang anak sa kanyang mga magulang, kapag po may nagawa siyang kasalanan, nabasa niyo po yung base sa bahay niyo. Hindi niyo po paano sa magulang niyo, kasi alam niyo, kasunod niyan, panuhan na, or talagang makagaling na, todo-todo mong sermon na. Alam niyo po, hindi po ganun ang Panginoon. Huwag niyo po itong parang ang Panginoon sa nanay niyo, sa tatay niyo. Kasi iba po siya, iba po yan. Hindi, alam niyo po ang Panginoon, kapag nagkasala, nag-aabang lang yan sa bintana ng langit. Naghihintay lang siya, tumawag ka sa kanya. Eh tayo nga kung mga tao, minsan kung mga matitigas mo ating mga ulo. The more na nagkakasala tayo, the more na lumalayo tayo sa Panginoon. Alam niyo po, the more na nagkakasala po tayo, the more na alam mo sa sarili mo, na may mga factors sa buhay mo, na hindi mo ba talaga truly na nailalapit sa Panginoon, kailangan mo lumapit sa Panginoon. Amen? Because He will never leave you nor forsake you sa gitna ng inyong mga pinagdadaanan sa inyong mga buhay. Naniniwala naman po ako na may pare-pareho tayo may mga kahinaan, mayroon mo tayo mga flaws sa harapan ng Panginoon. Pero naniniwala naman po ako na kaya yung i-mold ng Panginoon, mga kapatid. Gaya nga ito ng sabi sa Hebrews 4:16. Sabi dito, let us then approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Amen? Sabi dito, kailangan po natin i-approach lagi ang Panginoon na kaya mo magpatawa ng ating mga kasalanan. Amen? Minsan kasi, sa ating mga buhay, kapag tayo ay nagkakasala, doon na lang sa kwarto, isipin mo na lang ang laki-laki na kasalanan mo sa Panginoon. Alam niyo po, walang maliit at malaking kasalanan sa Panginoon. Lahat po yan, kasalanan sa Panginoon. Amen? Natao lang naman po talaga yun eh. Sa alam niyo po, palingin naman po talaga ng tao, sabihin mo na, ay, pumatay ako, hindi na ako lalapit sa Panginoon. Ay, nagsinungaling ako, hindi na ako lalapit sa Panginoon. Ay, naku, may mga bagay ako na nagawa sa Panginoon, hindi na ako lalapit sa Kanya. Alam niyo po, perspective lang po yan ng tao. Alam niyo po, ang batas ng tao, ang level ng batas ng tao, hindi po yan ang level ng batas ng Lord. Kapag po sinabing kasalanan sa Panginoon, lahat yan pantay-pantay na kasalanan. Kapag humingi ka ng tawad sa Kanya, lahat yan pantay-pantay, patatawarin Kanya. Hindi po gaya ng kasalanan sa tao. Kapag pumatay ka, pag nagnakaw ka, iba-iba po yung sentensya, minsan life and death sentence, or minsan 10 taon, 5 taon, hindi po yan sa Panginoon. Sa Panginoon po, kung nagkasala ka, pantay-pantay. Pag humiga ng tawad sa Panginoon, pantay-pantay yan. Kasi naniniwala naman po ako ng gracious naman po ang Panginoon. Loving naman po ang Panginoon. Wala naman po yatang taong tumawag sa Panginoon at humingi ng tawad sa Kanya na hindi niya po pinatawad ng mga kapatid. Amen? Lumapit lang po tayo sa Panginoon. Seek God first, even if you think you're sinful, because God is gracious to forgive you, mga kapatid. Amen? Gaya nga po na nangyari kay Mary Magdalene, mga kapatid. Amen? Controversial po ito na character. Especially mo na nabanggit po siya sa isang famous na libro like 5-6 years ago. Nagrabe po yung pagkakasala niya. Ito po si Mary Magdalene po, binibenta niya po yung sarili niya para kumita lang ng pera. Pero alam niyo po, nung pinatawad siya ng Panginoon, na-experience niya yung pagpapatawad ng Panginoon, hindi na po siya bumitaw from that time. Nagbigay
nagbibigay siya ng pabango, lagi niya binibigay yung attention niya sa Panginoon. Nung namatay ang Panginoon, nandun siya lagi para magbantay lang, magbigay lang i-anoint lang ang Panginoon, even doon niya yung katawan ng Panginoon, nakalibing na at nabuhay ng muli. Pero alam niyo po, nakita niya po ang sekreto sa mundo ito, na kailangan pala, sa panahon na ako nangihina, sa panahon na ako feeling ko na ako ay nakakasala, lagi akong lalapit at lalapit sa Panginoon. Na hindi ko kailangan isipin na kung gano'n makalaki ang nagawa kong kasalanan, pinatawad na ako ng Panginoon at alam kong patuloy niya akong pakatawarin. Amen? Alam niyo po, gracious naman po ang Panginoon para i-mold ang lahat ng inyong mga bagay sa inyong mga buhay. Ako, ikaw, magkakasala po tayo. Ako, ikaw, may mga flaws po tayo. But you know what? God said to His Word, na that He is the potter and we are the clay. Na continuously minomold po tayo ng Panginoon. Sa ating pananampalataya sa Panginoon, minomold niya po tayo into that very character that He wants you to be, mga kapatid. Wala akong perfect man, amen. Wala akong perfect man kasi we are living in a sinful nature. But you know what? By the grace of God, whenever we come unto Him to seek Him first, God is making us holy into His sight. Because we ask Him for His grace and ask Him for His forgiveness. Amen. God will never leave you nor forsake you, mga kapatid. Kailangan mo lang po talagang ibigay ang iyong sarili sa Panginoon to seek Him first, even if you think that you're sinful. Amen? Wala po sa atin dito ang makakapagsabi na glorify na ako, na hindi na ako nagkakasala. Lahat po tayo sa araw-araw na ating mga buhay nagkakasala. Amen? Kailangan nyo na lang pong gisingin ang inyong mga puso. Gisingin po ang inyong mga sarili na sa inyong mga buhay, kailangan nyo na po sabihin sa sarili nyo na, Panginoon, nagkakasala ako, pero ibibigay ko pa rin ang buong oras ko at atensyon ko sa inyo. Amen? Palakpakan mo natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! So seek ye first, amen, even though that you're sinful, even though that you think that your ability is not capable enough. So thirdly and lastly po, factors that make Zacchaeus pass the seek ye first challenge. Pangatlo, he doesn't care about the number of people ahead of him. Amen. Kagaya na ako nasabi ko sa inyo kanina, si Zacchaeus po ay napakaliit na mama at napakaraming tao sa kanyang harapan, napakatangkad pa. Alam niyo po, hindi niya po pinakailaman yung dami ng tao sa harapan niya. Ang alam niya sa sarili niya, kailangan kong marinig ang sasabihin ng Panginoong Jesucristo. Kailangan kong umakit ng puno, gagawin ko ang lahat para lang marinig ko ang kanyang sasabihin dahil alam kong pagpapala ang mga ito. Amen. Sa ating mga buhay, bilang mga tao, bilang mga Kristiyan, may mga bagay po sa atin na may mga malalaking bagay na umahambalang sa ating pagpunta sa Panginoon. Amen. Minsan problema, minsan burden, minsan mo ang ating mga oras sa ating mga trabaho para lang ibigay mo natin ang ating mga buhay sa Panginoon. Amen. But you know what? Gaya ko lang ginawa ni Zacchaeus, gumawa po siya ng paraan. Amen. He always makes a way for you. He makes a way. He makes a way para po makita na para lang marinig niya ang Panginoon. Kasi alam niya po sa buhay niya, na alam niya po ang sikreto para po makita niya ang pagpapala sa buhay na ito. Amen. Ayun po ang marinig niya ang salita ng Diyos. Amen. Ganun din po tayo sa ating mga buhay. Amen. Minsan sa ating mga buhay na minsan kailangan nila po natin magbasa ng salita ng Diyos. Minsan hindi na po natin nagagawa. Kasi po minsan may mga malalaking bagay po tayo nakahambalan sa ating mga kapatid. Minsan responsibility, minsan ang ating mga hilig sa buhay na ito, minsan problema, yung mga malalaking bagay na nakahambalan po sa atin. But you know what? If your heart is always seeking the Lord, na kailangan na, lagi niyo kung tinatandaan sa inyong mga sarili, kailangan ko i-seek ang Lord sa oras na ito. Sunday ngayon, kailangan importante sa buhay ko na i-seek ko ang Panginoon, gagawa ng iyong oras para lang i-seek mo ang Panginoon. Amen. Ipagpapalit mo ang lahat para lang sa Panginoon. Kasi alam mo ang sikreto, yun ang Panginoon sa inyong mga buhay. Amen. Kaya nga po sinabi kanina, nung binasa
etc. Alam niyo po, kahit po kayo ay magtrabaho, kapag po hindi niyo inuna ang Panginoon, baka malaki po ang posibilidad na mawala po yung mga bagay na yun sa inyong mga buhay. Because the most important of all, you will miss the most important thing of all, and that is to seek God. Amen. Pero po, pag kinalimutan niyo ang lahat, binigyan niyo ng atensyon ang Panginoon, especially kapag araw ng linggo, sinabi sa inyo, pag araw ng linggo, Panginoon lang sa aking buhay. Kailangan kong marinig ang revelasyon ng Panginoon sa aking buhay sa araw ng linggo. Naniniwala po ako na makikita niyo ang sekreto sa inyong buhay na kada dati po, ganito lang ang level ng inyong pagtatrabaho, ganito lang ang level ng inyong mga sweldo. Naniniwala po na pag narinig niyo ang pagpapala ng Panginoon, magle-level up at magle-level up yan kasi binigyan mo ng panahon and you seek God first. Amen. Amen. Hindi ko mga kapatid, amen, naniniwala ako po sa aking buhay. Sinasabi ko po ito in general, mga kapatid. Hindi ko po ito sinasabi just to specific person. Kasi baka sabihin niyo po, Pastor, baka alam niyo naman ang sitwasyon ng aking buhay. Oo, naniniwala po ko rin. Ako po ay, sa totoo lang po talaga, sa lahat po ng tao sa mundo dito, ako po ay nakakaintindi. Naiintindihan ko po ang kailangan niyo po, ang mga responsibilidad niyo at inyong mga trabaho sa inyong mga buhay, mga kapatid. Pero, hindi po kailangan magsinungaling sa sinasabi ng Panginoon. Amen. Alam niyo po, ako po ang babalikan ng Panginoon kapag hindi ko po sa inyo sinabi ang katotohanan na you have to seek God first, mga kapatid. Alam niyo po, ito po ang katotohanan. Buksan niyo po ang inyong mga mata. Ito po ang sinasabi ng Panginoon. Seek God first sa inyong mga buhay. Kahit po ano pa man ang nakahambalan sa inyong harapan, kahit pa ano pa ang problema, ano pa ang responsibilidad, ano pa ang trabaho, ang hinaharap sa inyo ng kaaway, gagawa ka ng paraan para na marinig mo ang sasabihin ng Diyos sa inyong buhay sa araw ng linggo, sa bawat oras at bawat minuto ng inyong mga buhay. Amen. Amen. Mga kapatid, lahat po tayo dito, we are like architects, we are like man that building a house, mga kapatid. You know what? Meron po tayong plano na sinusunod. Bilang arkitekto, we have ang mga arkitekto, they have a blueprint. Meron po silang sinusunod ang plano para po ito yung isang bahay, para po hindi po ito matumba, para hindi ito mag-collapse. Same go sa buhay natin mga Kristyano. We are building a life that is always pleasing to the Lord. And this is the blueprint, mga kapatid, at sinilitahan ng Diyos. Kapag po hindi nyo binigyan ng atensyon ng Panginoon, pag hindi nyo sinunod ang blueprint na binigay sa inyo ng Panginoon, magkukulapse sa inyong mga buhay. Hindi ko po kayo tinatakot, mga kapatid, pero ito po ang sinasabi ng Panginoon, mga kapatid. Ito po ang sikreto sa inyong mga buhay. If you put God first in your life,